Ama namin Diyos na nasa langit, minsan pa po, Panginoon, narito kami. Nagbabalik kami ng lahat ng papuri, pasasalamat sa lahat ng bagay na ipinagkakaloob niyo po sa amin. Ang aming buhay, ang aming lakas, ang aming trabaho, maging ang inyong presensya, na siyang aming nararanasan sa araw-araw ng aming paglalakbay bilang sa aming pananampalataya. At ngayon, narito kami at nais ka naming purihin at pasalamatan sa lahat-lahat. At muli, lumalapit kami, nagpapakumbaba, pagkat wala kaming magagawa kung wala po ang pangunguna kasama. Manguna kayo, Panginoon, sa patnubay ng iyong Spiritong Banal, mangusap po kayo sa amin. Turuan niyo po kami upang mapalapit po kami sa inyo, Panginoon. At anuman po ang aming prayers o mga kahilingan ngayong gabi, sa inyo pong mga kamay namin pinagkakatiwala. At nananalig po kami, Panginoon, na sa inyo ay walang bagay na mahirap o imposible. Magagawa po ninyo, Panginoon, kapag inibig po ninyo para sa amin. At hayaan niyo po na ano man ang aming dalangin sa gabing ito ay aming tanggapin. Sa pangalan ni Jesus, sa iyo namin binabalik ang lahat ng ito ng may pagpupulit, pagsamba sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. At bago tayo magsiupo, ating ipagpatuloy ang ating part 2 ng ating pinag-aaralan ng last Tuesday po. At muli dito sa ating babasahin na mga salita ng Panginoon sa Book of Hebrews chapter 11, simula po sa verse 32 hanggang sa verse 34. Ganito po ang sinasabi sa English version and then sunod po sa Tagalog naman. And what more shall I say? I do not have time to tell about Gideon, Barak, Samson, and Jephthah, about David and Samuel and the prophets, who through faith conquered kingdoms, administered justice, and gained what was promised, who shut the mouths of lions, quenched the fury of the flames, and escaped the edge of the sword, whose weakness was turned to strength, and who became powerful in battle, and routed foreign armies. Sa Tagalog, ganito naman ang sinasabi, magpapatuloy pa ba ako? Kulang ng panahon para maisalaysay ko ang tungkol kina Gideon, Barak, Samson, Jephthah, David, Samuel at mga propeta. Dahil sa pananampalataya nila sa Diyos, nagwagi sila laban sa mga kaharian. Namuhay sila ng matuwid at nagkamit ng mga ipinangako ng Diyos. Napaamon nila ang mga leon, napatay ang naglalagablag na apoy, at nakaligtas sila sa tiyak na kamatayan. Sila'y mahina, ngunit binigyan ng lakas upang maging magiting sa digmaan. Kaya't natalo ang hukbo ng mga dayuhan. Purihin natin ang Panginoon sa kanyang mga salita. Pwede lang tayo makaupo, mga kapatid. Let us continue again our serialized topic about the heroes of faith or the whole of faith in the whole chapter 11 of Hebrews. Hindi ko na po manisa-isa sapagkat marami na po itong character na ating napag-aralan. Kung hindi po naaalala. Hindi nyo matandaan, pero at least may maalala man lang kayo. At kung gusto nyo po ma-report, nandiyan lang po yung every page natin ng El Shaddai Macau chapter. Nandiyan lang po, mapapanood nyo yan. No? Kung maganda po yung reception natin sa frequency natin sa internet natin. So far is so good. At ngayon, nasa part 2 tayo ng ating pinag-aaralan. It's all about the life of Jephthah. Kasi dito sa may verse 32, na-mention dito sina Gideon, Barak, no? Samson. Itong tatlong ito ay natalakay na po natin. At ngayon ay Jephthah. At probably sa next Tuesday, baka pupunta na tayo sa buhay naman ni David, sa life of faith ni David. So ano nga bang nangyari kay Jephthah? Mapapansin po natin, mga kapatid, during the time ng mga Israelita ay nakagawa ulit ng evil, ng kasalanan sa Panginoon nung panahon ni Jephthah. Nag-serve sila sa dayuhang Diyos
ng mga Amonita, ng mga Filistia. Kaya, ang ginawa ng Diyos, inabandon sila, iniwan ulit sila ng Diyos. Nainis, nagalit ng Diyos sa kanila. Kaya, ang nangyari, pinasakop sila, pinaggera, pinasugod sila sa mga kamay ng mga Amonita. Then, sila po ay nanalangin din sa Diyos. Nagdasal sila sa Diyos, sa awa at tabag ng Diyos, tinugon sila at binigyan sila ng mangunguna sa kanila para sila po ay manalo sa laban sa pananakop sa kanila ng mga Amonita. So, yun po nangyari. So, si Jephthah po, kung titingnan po natin is, ninalang po natin ang kanyang background, mga kapatid. No? Si Jephthah ay, sabi ng kanyang profile is Jephthah chapter 11, Judges o mga hukom chapter 11. Verse 1 to 3, sabi ganon, Jephthah the Gileadite. Sa lugar ng Gilead siya nakatira, kaya ang tawag sa kanila ay mga Gileadite. They were Israelites in the town of Gilead. Was a mighty warrior. Isa po siyang magiting na sundalo o soldier. Ang kanyang, his father was Gilead. In fact, yung pangalan ng kanyang tatay ay ipangalan, kinuha doon sa lugar ng Gilead. At yung kanyang tatay ay merong position doon sa lugar ng Gilead. His mother was a prostitute. Kaya nga lang, itong si Gilead ay bukod sa may asawa siya, nakapag-asawa pa siya ng babaeng nagbebenta ng alin, prostitute. Hindi na mention kung ano ang pangalan ng babaeng ito na prostitute. And verse 2, Gilead's wife, sabi ng Biblia, also bore him sons. Nanganak po siya ng isang lalaki. And when they were grown up, nang sila po ay nagsilaki, lumaki, they drove Jephthah away. Nang nagsilaki yung mga kapatid ni Jephthah sa kanyang stepfather, ay pinagtabuyan ngayon siya. No? They drove away. You are not, sabi nila, you are not to get any inheritance in our family, they said. Hindi ka makakakuha, hindi ka makakatanggap ng pamana sa ating pamilya. During that time, patay na siguro yung kanyang ama, kaya sinabihan sa kanyang mga kapatid, hindi ka makakakuha ng mamanahin. Bakit po? Kasi siya po ay anak po ng prostitute. Tagalabas po siya, hindi po siya tunay na Israelita. Kalahati lang ang dugo niya sa pagiging Israelita. So Jephthah, verse 3, it says, so Jephthah fled from his brothers and settled in the land of Tob. Pumunta siya sa bandang norte ng lugar ng Tob at doon na lang siya nanirahan. Sabi doon sa verse 3, where a gang of scoundrels gathered around him and followed him. Dahil siya po ay tinaboy, pinagkaitan, hinamak, nireject, nagtayo na lang po siya ng isang grupo o mga samahan na mga bandido, na mga cast out din, mga pinagkaitan, mga itinaboy, mga rebelde. At yun po ang kanyang naging buhay. Tayo siya ng isang band of rebels at siya po ay lumayo sa kanyang lugar at siya po ay nagsarili. Si Jephthah, mga kapatid, his name in Hebrew which means, ang ibig sabihin nun ay Yephthah. Yun po ang kahulugan sa pangalang Hebrew is Yephthah. Ang ibig po sabihin ng Yephthah, he opens or God will open. Ganda ng meaning ng Jephthah means he opened, binuksan o binuksan ng Diyos. Hindi lang ibig sabihin doon na binuksan, ang ibig po sabihin doon is whom God set free or breakthrough. Ibig sabihin, pinalaya ng Diyos. Pinakawalan, pinalaya. O, ang ibig sabihin yan, pinalampas, lumampas, breakthrough. Yun ang ibig sabihin ng breakthrough. Ibig sabihin, lumampas sa mga pader na pwedeng humadlang o humarang. Napakaganda ng kanyang pangalan. At siya po ay tinawag na Mighty Warrior. Isa po siyang
magiting, efficient in battle, and a mighty kind of man. Imagine that kind of quality, the character he had, si Jephthah. Dahil nga po siya ay outcast, rejected, pinagkaitan ng kanyang pamilya at ng kanyang society. So, dinevelop niya ang kanyang sarili para maging isang mahusay, magaling na sundalo. So, yan po ang buhay ni Jephthah, mga kapatid. So, Jephthah was a son of prostitute. Siya ay pinagkaitan, itinakwil, diretso. The same with us. Marami sa buhay natin nakakaranas ng gano'n. Yung pinagkaitan ka, hindi ka nakaranas ng pag-ibig, pagmamahal sa iyong family, sa iyong grupo kung saan ka bilong, at ikaw ay hinama, at ikaw ngayon ay initsapwera sa society. Napakahirap ng ganitong kalagayan. Kapag nasa ganyang katayuan at kalagayan, ang tangin mo na lamang masusandalan dito, sarili mo, dapat yung palakasin mo, paunlarin mo, i-develop mo, at maging matatag ka, at lalo nang palaguin mo yung kaloob na meron sa iyo o talent. Para nang sa ganon, yun na lang ang maging bentahe mo sa kabila na ikaw ay rejected. So, yan po ang buhay ni Jephthah, mga kapatid. Now, let me go on to step number 2 na tayo. Pero tingnan muna natin yung unang step na ginawa natin nung nakaraan. What kind of faith? Dito tayo papasok. What kind of faith does Jephthah have? Anong uri ng klase ng pananampalataya meron si Jephthah? Why did he become a hero from zero? Yan po yung title natin. Jephthah, faith from zero to hero. Ngayon, kung titingnan natin, why did he become a hero? Paano siya naging bayani dito? Kasi hindi siya mailalagay doon sa Hebrews 11, yung binasa natin teksto, pinagkunan natin, kung hindi po siya nakitaan ng pananampalataya. Ibig sabihin, yung inspirasyon ng author ng Hebrew, kaya siya isinama, kasi merong nakita sa kanyang pananampalataya na kakaiba na naging dahilan kung bakit nagkaroon ng freedom o nagkaroon ng tagumpay ang bayan ng Israel. Ano yung contribution niya? Ano yung ginawa niya? Paano yun nangyari? At yung unang step natin last Tuesday is Jephthah had a courageous faith. Meron siyang matapang, matigas, at malakas na pananampalataya, courageous. At tama-tama, syempre, kailangan niyang i-develop yung ganong reputation o yung pagiging isang matapang, magiting na sundalo. Kasi, yun lang ang tanging magsusurvive sa kanya. Wala na siyang aasahan, malayo sa family, nireject siya, tinaboy siya, pinagkaitan, tapos walang-wala nang matitira sa kanya, kailangan niya talagang ibangon ang kanyang sarili. Kailangan niyang makasurvive. He had to become tough inside and outside, no? Just to be able to survive in his old world. Yan ang kailangan ni Jephthah. At totoo nga, tinayuan niya po yun at dinevelop niya po yun. Kaya dumating yung time ng gegerahin na ng mga Ammonita ang Israel. Lahat ng mga elders, matatanda ng Israel, pumunta doon sa lugar ni Jephthah. At nakiusap po sila kay Jephthah. Sabi nila, kailangan namin ng mamumuno, kailangan namin ng leader na mangunguna sa labanan, lalaban sa mga Ammonita. Gusto ka namin gawing leader. Sabi ni Jephthah, matapos niyo akong pagtabuyan, matapos niyo akong itakwil, ngayon lalapit kayo sa akin at gusto niyo akong gawing leader. Anong ibig sabihin nun? Yung nagtaboy sa kanya, yung nagbigay sa kanya ng pagtatakwil, yun din ang lumapit sa kanya dahil may nakita sila na tanging si Jephthah lang ang makakalaban sa kanilang kaaway ng mga Ammonita. What a beautiful revenge. Hindi natin kailangang gumanti sa mga kaaway natin ng physical na labanan o pagganti. Sometimes, the best revenge is success. Ang pinakamagandang revenge natin is success. Kung tayo po ay
na di-develop, nag-grow, lumalago, umaasenso, umuunlad, yung umaapi sa atin ay nagkakaroon ng pain sa kanilang heart na yung inapi nila ay mas kailangan pala nila sa panahon ng kailangan nila. Yun. Diba? Minsan bumabaliktad yung gulong eh. Minsan yung nasa ibabaw, mapupunta sa ilalim, at yung nasa ilalim, mapupunta naman sa ibabaw. At sa pagkakataong yun, siya na ngayon ang nasa ibabaw. Siya na ngayon ang nilalapitan, hinihingihan ng tulong, sabi ng mga matatanda ng Israel. Sabi nila, kailangan ka namin upang lumaban sa Amonita. Samahan mo kami. Then, sabi ni Jephthah, dati inis na inis kayo, galit na galit kayo sa akin, ngayon kailangan nyo ako, at nagkaroon ngayon ng condition. The condition, sige, sasama ako, lalaban ako, pero gagawin nyo ako, pinuno ninyo, o magiging leader nyo ako, at magpapasakop kayo sa akin. Siguro, desperado na ang mga matatanda ng Israel, tinanggap nila yung alok ni Joshua. Pero there is, merong gustong ipakita ang Diyos kung bakit tinanggap ni Joshua yung alok sa kanya ng mga elders ng Israel para lumaban sa Amonita. Meron siyang nakita doon na pagkilos o ginagawa ng Diyos. Dapat lumabas din yung kanyang pride. Dapat medyo tumaas ang kanyang ere sapagkat siya na ang nilalapitan. Pero hindi yun pinakita ni Jephthah. Bagkos, magiliw pa rin siyang sumagot ng maayos sa alok ng mga matatanda ng Israel at siya'y pumayag at nalabanan ang mga Amonita. Yun po ang nangyari sa tagpong yun, mga kapatid. He had a courageous faith. Courage isn't fearlessness. Ang tapang ng pagiging matatag sa pananampalataya ay hindi nangangahulugan fearlessness. Sa halip, brother, courage means facing our fears with faith. Hinaharap natin yung ating takot ng may pananampalataya, mga kapatid. Bakit? Kasi ang kalaban ng pananampalataya ay takot. Pag tayo po ay natatakot, yung faith natin lumiliit. Sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad nang sila ay nakasakay sa bangka, at sila'y nalulunod na. Sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananampalataya sa Diyos? Tingnan niyo yung word ni Jesus. Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananampalataya sa Diyos? Bakit inuna ni Jesus na mapansin at idin yung kanilang takot? Wala pa ba kayong pananampalataya sa Diyos? Bakit? Kasi ngayon takot nga ang kumain, lumamon sa kanilang pananampalataya. Kaya, ang tunay na courage means facing our fears with faith. Yun ang tunay na courage. Instead na matakot ka, instead na ma-discourage ka, harapin mo na may pananampalataya. Pag may pananampalataya ka sa Panginoon, magiging courageous ka dahil sabi dyan sa Biblia, sila'y mahihina, ngunit sila'y binigyan ng lakas. Kaya kanilang nalupig ang mga kaharian. Ang mga binigay doon na parang mga salita ay nasarado nila ang mga bibig, mga bunganga ng leon. At napatay nila ang mga mga nag-aapoy na mga sibat o pana. Mga figuratives po yun na it refers to enemies or battle na kanilang na-overcome. So that is the first step. What kind, anong uri ng pananampalataya na meron si Jephthah? Why did he become a hero from zero? Mula sa wala, siya ay naging isang bayani. Then, pupunta tayo mga kapatid sa pangalawa, mga kapatid. Doon sa pangalawa, what kind of faith does Jephthah have and why he become a hero from zero? Pangalawa is, pinapakita dito sa atin is, Jephthah had unwavering faith in God. Wala siyang pag-aalinlangan o hindi siya nagdo-double-minded o nagdududa sa kanyang pananampalataya sa Diyos. One of the tests of our faith,
ang isa sa tumitesting, sumusubok sa ating pananampalataya ay mga circumstances. Kasi kung walang circumstances na darating sa buhay natin para i-challenge yung faith natin, hindi natin malalaman kung gaano kalakas ang iyong pananampalataya. Sa Bible, maraming level ng mga faith. May small faith, little faith, great faith, no? Saving faith, ang dami. Pero dito sa faith na ito ni Jephthah, ay wala siyang pag-aalinlangan sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Nang inalok siya, sabi ng Judges, mga hukom, chapter 11, verse 4 to 9. Babasahin ko ha. And at about this time, sabi nga doon, at about this time, the Ammonites began their war against Israel. Makikipagdigma na ang mga kalaban nilang Ammonita. When the Ammonites attacked the elders of Gilead, sent for Jephthah in the land of Tob. The elders said, "Come and be our commander. Help us fight the Ammonites." But Jephthah said to them, "Aren't you the one who hated me and drove me out from my father's house? Why do you come to me now? Bakit kayo lumalapit sa akin ngayon when you are in trouble?" Sumagot sila, "Because we need you." Kailangan ka namin. Tingnan niyo po yung kanilang pinagtabuyan, yun ang kanilang kailangan. Kaya mag-iingat din po tayo. Hindi lahat ng tinataboy natin, hinahamak natin, at nire-reject natin, ay darating ang panahon, hindi natin kailangan. Minsan, yun ang gagamitin ng Diyos. Who knows? Hindi natin alam. Kaya, dahan-dahan sa pagtataboy at pagre-reject. Kasi, baka gamitin sa iyo ng Diyos yun, na dumating ang panahon, na siya ang kailangan mo. Mapapahiya naman tayo nun. And then, verse 8, the elders replied, "If you lead us in battle against the Ammonites," kung pangunahan mo kami sa labanan nito sa Ammonita, "we will make you ruler." Gagawin ka namin pinuno over all the people of Gilead. So Jephthah said to the elders, "Let me get this straight." Tatapatin ko na kayo. If I come with you and if the Lord gives me victory over the Ammonites, will you really make me ruler? Talagang gagawin niyo ba ako talagang pinuno ng lahat ng tao dito sa Gilead? At ang sagot nila, yes, umuo sila. During that time is, sabi ng Bible, nabasa ko na mga kapatid. And then Israel, during that time, their nation is under attack. Attack of the enemies. They do not have strong leader to guide them to victory over the enemies. That's why kailangan nila si Jephthah. Bakit nila kailangan? Kasi nga si Jephthah, na-develop yung kanyang character, pagiging isang mighty man of war. Kaya yung mga taong mabababa na, hindi galing sa mga sikat at kilala't mayayaman ng pamilya. Kung wala kang ilalaban sa edukasyon, pinag-aralan, o kayamanan, posisyon, sana man lang may panlaban ka man lang na abilidad. Diba? Tignan niyo, yung mga mayayaman, nakulang sa skill and ability, nag-hard sila ng mga skillful at mga maabilidad na tao. Na yun ang dahilan kung bakit binibless ng Diyos because of their ability. Meron siyang ganon si Jephthah, mga kapatid. So, tingnan natin, why did Jephthah accept the offer of the elders of Israel? Bakit niya yun tinanggap? Unang rason, kaya niya tinanggap yun? He saw the hand of God at work in his life. Nakikita niya na ang Diyos ay gumagawa na sa buhay niya. Yung umpisa, hindi niya nakikita, napapansin yun. Kaya nagsarili siya. Umalis sa town ng Gilead. Nagtayo siya ng gang, nagtayo siya ng rebelde. Ang kanilang trabaho ay magnakaw sa mga kaaway ng Israel at yung pinagnakawan, itutulong naman nila sa kapwa nila, kababayan nila. Parang Robin Hood ang dating nila, Jephthah, ng team o group ni Jephthah. At this time, he saw the hand of God at work in his life. Una, inabuso siya. Trinato siya na parang basura, parang madumi. Pero hindi siya nagsama ng loob.
Hindi siya nagdamdam, nagtampo. Gano'n niyo ako ha, tinabuin niyo ako ha, hinamap niyo ako. Wala siyang ganung grudges, mga kapatid. He can get over what they did to him. Napagtagumpay niya. What a beautiful character. May mga taong naalipin, nagagapos ng mga grudges, hatred, sama ng loob, paghihigante, kapag sila po ay hinama, pinagtabuyan, o nireject. Pero si Jephthah, wala. What a beautiful character of faith. Yan ang magandang katangian ng pananampalataya. Walang sama ng loob na kinikilkil. Amen. Nandiyan ba kayo? Yes. He saw the hand of God. Nakita niya yung kilos ng Panginoon. Noong una siguro, marami siyang tanong, pero hindi naman niya talaga dinamdam kasi alam niyang hindi makakabuti sa kanya. Pero ngayon, dahil sa paghingi na nila ng tulong na kailangan siya para mamuna sa kanila sa digmaan, sabi niya, Lord, ito na po ba? Ito na po ba ang plano at layunin ninyo? Kung wala kang pananampalataya, ang makikita mo, puro hapdi, hirap, sakit. Pero pag may pananampalataya ka, hindi mo lang makikita yung hirap, hapdi, sakit ng naranasan mo. Nakikita mo rin yung plano at gustong gawin ng Diyos sa kabila ng paghihirap. Kaya ng Diyos eh. Do not look your circumstances with hatred, jealous, envy, or anger. Tingnan po ninyo sa kabila ng lahat ng yan na ang Diyos ay may ginagawang mabuti. Kaya dumating ang time, ayun na nga, kailangan na nga siya. And that he saw the hand of God at work in his life. What a beautiful faith. Jephthah had faith, nagkaroon siya ng pananampalataya in God's plan and will for Israel. Nakita niya yung kanyang, nagkaroon siya ng pananampalataya sa Diyos at sa plano ng Diyos at kalooban ng Diyos. Kasi gusto at kalooban ng Diyos ng kanyang bayan ay manalo at makalaya muli sa pang-aalipin ng mga dayuhan. Kaya nagkaroon siya ng pananampalataya na yun ang plano ng Diyos. Yung mga taong may pananampalataya, hindi lang yung nakikita nila yung hirap nakikita nila yung plano ng Diyos. Sa ganitong nararanasan natin dito as an OFW dito sa Macau, huwag niyo lang tingnan yung hirap ng trabaho. Huwag niyo lang tingnan yung hirap ng inyong kalagayan, pati yung mga pagtitiis ninyo. Tingnan ninyo at makita natin yung plano ng Diyos. Hindi tayo mapupunta sa bansang ito na walang plano ang Diyos. May plano siya. Para yan sa ikabubuti natin, mga kapatid. And sometimes God's plan dumarating. Minsan ang tagal, minsan mabilis, minsan matagal, minsan maghihintay ka pa. Pero ganun pa man, kahit matagal at pinoproseso niya yon, at the end ay para yun sa kaluwalhatian niya para sa atin. Kasi pag tayo ay tinutulungan ng Diyos, hindi inaalis ng Diyos na mapaparangalan ng pangalan niya. Laging nakakabit Kasi kung gagawa ang Diyos sa buhay mo, hindi pwedeng mahiwalay yung karangalan ng pangalan niya. Kaya kapag nakita mo at naranasan mo na gumagawa ng Diyos sa buhay mo, sino napaparangalan? Di ba ang Diyos? Kaya ganun ang ginagawa ng Diyos. That's why si Jephthah, mga kapatid, faith in God, and Jephthah's faith in God defined who he is. Napakasarap yung pananampalataya natin ang tumutukoy kung sino tayo. Hindi dapat tayo ang tutukoy sa pananampalataya natin. Dapat yung faith natin, our faith defines us. Di ba? Kaya nga sa Bible, kaya sila tinawag na mga man of faith, woman of faith. Bakit? Kasi nakita sa kanila So, yung pananampalataya natin, yun ang tutukoy at magpapakilala kung sino tayo. Kapag yung attitude, character natin, ang layo-layo doon sa pananampalataya natin sa Diyos, yun din ang klase ng pananampalataya na meron tayo. Pero kapag yung attitude, character natin ay umaayon sa salita ng Diyos,
tumutukoy din kung sino tayo sa pamagitan ng pananampalataya natin. Nakakabit din yun, hindi pwedeng paghiwalay. Sabi ko, the circumstances of birth of our family, from our family, are not a handicap to the person who will live by it. Katulad ni Jephthah, isa po siyang anak sa bunga ng anak sa kasalanan. Yung circumstances ng kanyang kapanganakan o ng sa kanyang pamilya ay hindi nagpalumpo, nagpahina sa kanyang pagkatao sapagkat siya ay nabubuhay sa pananampalataya. Pag nabubuhay tayo sa pananampalataya, mga kapatid, makikita po ninyo, walang bagay, pagsubok, problema sa buhay natin na magpapahina, magpapadown o magpapabagsak sa atin dahil sa taong may pananampalataya, kaya niyang umangat at maging magtagumpay. Amen? Palakpakan natin yung Panginoon. And this is the last one. Dito ako magtatapos ngayon. What kind of faith does Jephthah have? And why he become a hero from zero? Pangatlo is, and the last, Jephthah was a man of his word. Si Jephthah ay isang taong may pananaligan sa kanyang salita. A man of his word. Sabi ng Judges 11, mga hukom, aklat ng hukom, 11 verse 29 to 32. Let us read this part. At the time, the Spirit of the Lord came upon Jephthah. Di tinanggap niya na siya magiging pinuno, lalaban yung tropa niya at mga tao ng Israel magjo-join para labanan ang mga Amonita. Verse 29, at the time the Spirit of the Lord came upon Jephthah. Ang Espiritu ng Diyos ay lumukob kay Jephthah. Tingnan niyo po sa lumang tipan, ang paggamit ng Diyos sa mga tao sa lumang tipan ay sa pamamagitan ng Espiritu. Espiritu ng Diyos. Kasi kung hindi sila lulukuban at sasama ng Espiritu ng Diyos, hindi nila magagawa ang mga bagay na imposible at mahirap. Ibig sabihin, sa lumang tipan, yung mga lingkod ng Diyos na ginagamit ng Diyos, ang kanilang power ay nandun sa Espiritu ng Diyos. Kaya, without the Spirit of God, they cannot overcome. The same with us. Sa panahon ngayon, kung wala rin sa atin ng Espiritu ng Diyos, hindi mo makakaya. Kaya nga maraming tao sa labas ang gumigive up, sumusuko sa kanilang mga struggle o battles in life kasi wala yung Espiritu ng Diyos eh. Kasi kung haharapin mo lang ang problema sa circumstances ng sarili mong isip, sarili mong lakas, sarili mong diskarte o kakayanan, mauubusan ka. Pero pag nandoon ang Espiritu ng Diyos, yung hindi mo kayang gawin sa physical at sa ordinaryo, magagawa mo dahil ang Espiritu ng Diyos ay walang hanggan. Walang hanggan ang Espiritu ng Diyos. Now, in verse 30 says, in verse 30, and Jephthah made a vow to the Lord. Ito, medyo dito siya nagkaroon ng konting problema si Jephthah. At the beginning, napakaganda ng kanyang attitude, character, but at this time, hindi natin alam pero may the Lord reveal to us. And verse 30, and Jephthah made a vow to the Lord. He said, nagkaroon siya ng panata. Sabi niya, if you give me victory over the Ammonites, I will give to the Lord whatever comes out of my house to meet me when I return in triumph. Sabi niya, kung bibigyan niyo po ako ng tagumpay laban sa mga Amonita, ibibigay ko po sa inyo ang sinumang darating o papasok sa pintuan ko pag galing ako sa labanan sa gera. I will sacrifice it, iaalay ko, ihahandog ko bilang burnt offering. Pag sinabing burnt offering, sunog, alay na susunugin. So Jephthah led his army against the Ammonite, and the Lord gave him victory. Nagkaroon siya ng pananda, pag nagtagumpay siya, ang sino mang
unang darating na makikita niya sa pintuan ng kanyang bahay ay iaalay niya sa Panginoon bilang handog na susunugin. Mga kapatid, napakabigat nito. Imagine, kapag sinabing, if you give me victory, lumalabas na nagkaroon siya ng konting alinlangan dito. At alam niyo po ba, pagbalik niya galing sa gera nang siya'y nagtagumpay, ang unang nakita niyang pumasok sa pintuan ng kanyang bahay ay walang iba kundi ang kaisa-isang anak niyang lalaki. Wow, napakahirap. Anong panata niya? Iaalay ko bilang handog na susunugin. Imagine that. Kaya wag tayo magpadalos-dalos ng mga panata. Hindi pa ba sapat sa kanya na sinabi ng Diyos, bibigyan kita ng magtatagumpay ka, sasamahan kita, sa iyo ang aking espiritu. Bakit pa siya nagpanata? At sino naman ang makakaunawa at makakahula kung sinong darating doon? Malay ba natin kung ang unang dumating ng pumasok, nakita niya ay biyanan niya? Ibiyanan niya ang kanyang iaalay na susunugin. O kaya, kapitbahay niya. May tatanong, gustong magtanong. Ay, pero ang dumating, anak niyang dalagita ang pumasok. So, Jephthah made a vow, a burnt offering to God if he has victorious in the war against Ammonites. At pangako naman ng Diyos talaga na pagtatagumpayin siya, sasamahan siya, magtatagumpay siya. Hindi niya na kailangang mamanata ka. Sapat na yun na magtiwala siya sa sinabi ng Diyos. Pero dahil nagbitaw siya at narinig ng maraming tao, doon siya napalaban. And Judges 11:34, dito pumasok, verse 34 and 35, when Jephthah returned to his home in Mizpah, who should come out to meet him but his daughter dancing to the sound of timbrels? She was an only child, except for her, he had neither son nor daughter. Isa lang itong anak niya, na dalagita. Anong sabi ngayon ni Jephthah, verse 35? When he saw her, his daughter, he tore his clothes. Pinunit niya ang kanyang kasuotan ng damit. At umiyak siya. Sabi niya, oh no, my daughter. You have brought me down and I am devastated. Matindi itong kanyang iyak. I have made a vow. Nangako pa naman ako. Namanata pa naman ako sa Diyos that I cannot break, na hindi ko pwedeng baliin. Mga kapatid, this vow na sinasabing i-offer niya, this is against in the will of God. Kasi mayroon sa lumang tipan na ganito. Sa lumang tipan ganito. You must not worship the Lord your God. Deuteronomy chapter 12 verse 31. You must not worship the Lord your God in their way. Anong ibig sabihin in their way? Yung pamamaraan na ginagawa ng mga bansa na katabi nila, na inaalay nila ang kanilang mga anak sa kanilang mga Diyos-Diyosan bilang handog na susunugin. Yun ang ibig sabihin ng you must not worship the Lord your God in their way, because in worshiping their gods, they do all kinds of detestable things. Ginagawa nila ang mga bagay na kasuklam-suklam. Detestable things the Lord hates, na kinaayawan, kinamumuhian ng Diyos. They even burn their sons and daughters in the fire as sacrifice to their gods, bilang handog nila sa kanilang Diyos. Ganun po pala ang kultura, ang gawain ng paghahandog ng mga paganong bansa na katabi ng bansang Israel, na nakapaligid sa kanila. Sabi ng Diyos, huwag niyong gagayahin. Ang tanong, alam ba ito ni Jephthah? Alam niya, kasi isa siyang Israelita. Alam niya. Kung alam niya, bakit niya sinabi mong ihahandog ko? Mahirap ito. If God forbids human sacrifices, what did Jephthah offer to God? Ano yung ino-offer niya sa Diyos?
Ito kasi dinibate kasi ito eh. Kung binabawal pala ng Diyos ang pag-ahandog ng anak, lalaki o babae na susunugin sa kanyang dambana, bakit siya nananata ng ganito? Ang kanilang debate is, hindi naman niya talaga inalay. Hindi niya naman talaga inihandog na para mamatay, na susunugin. Hindi. Ang ibig sabihin dito, mga kapatid, he gave her daughter, ibinigay niya ang kanyang anak bilang maglilingkod sa tabernakulo ng Diyos. Kaya meron dyan nakalagay ng Exodus 38:8. They made the bronze basin, yung tabernakulo na pinagawa ng Diyos kay Moses, para yung presensya ng Diyos kapiling kasama ng mga Israelita, gumawa sila ng tabernakulo. Nang gumawa sila ng isang bronze na basin, isang malaking palanggana na doon naghuhugas yung mga pari bago nila gawin ang kanilang tungkulin. Ang sabi doon, and its bronze stand from the mirrors of the woman. Meron palang salamin doon sa water basin na yon, who served at the entrance to the tent of meeting. Meron palang mga babae na mga birhen na naglilingkod doon sa tabernakulo. Itong verse na ito, nagpapakita ng sinabi ni Jephthah na iaalay ko siya sa inyo, maglilingkod sa inyong tabernakulo o maglilingkod sa inyo. Ang ibig sabihin nun, yung kanyang anak na babae na dalagita ay hindi na po nag-asawa. Nanatili na lang na birhen. Yun ang ibig sabihin nun. So, that time, his daughter remained a virgin. Sana mag-aasawa pa yan, magiging ina pa yan, magkakaroon pa siya ng apo, at mula sa kanyang apo, mamanahin ng kanyang apo yung kanyang ari-arian ni Jephthah. Pero, kumbaga sa pinatay lahat yun. Wala na siyang tagapagmana. He will never know the joy of being a motherhood. At isa pa, wala na rin magpo-continue ng inheritance ng kanyang ama. Kumbaga sa I don't know, siguro katulad yan ng mga madre ngayon na yung parents, yung kanilang anak, gusto nila yung maalay na mag-madre, depende kung yung anak gusto rin, parang gano'n ang ibig sabihin nun. Pero sabi naman ng ibang mga scholars ng Bible, isa itong foolishness act, isa itong stupidity ni Jephthah, na alam niya naman na bawal na mag-alay ng susunugin na anak. Bakit pa siya nangako? Hindi pa siya nakontento doon sa sinabi ng Diyos, sasamahan kita, pagtatagumpayan kita, mga kapatid. Now, that sa situation, mga kapatid, si Jephthah, wala na siyang anak, at yun lang ang kanyang natitirang isang dalaga na hindi nag-asawa at naglingkod sa tabernakulo. Anong stand natin doon? Pwede namatay, pwede rin hindi. Dahil nga nanatiling birhen at naglingkod. Ibig sabihin, masakit yun sa isang parent. Isa na nga lang ang anak mo. Binigay mo pa sa Diyos para maglingkod. Sino na magmamana? Wala na siya tagapagmana. And in fact, namatay siya na wala siyang tagapagmana kasi yung anak niya naglingkod ka sa Diyos. So, sa part ni Jephthah, parang, kung titingnan natin, parang parang kulang. Parang hindi siya happy na namatay siya kasi wala man lang nagmana ng kanyang ari-arian. Hindi natin alam kung saan napunta kasi yung anak niya ay nakadedicate na sa tabernacle. Hindi nag-asawa at nanatiling birhen. Pero according sa iba pang debate ng mga scholars is this is an act of foolishness. The point number 3 natin is, ang ating point number 3 ay, sabi dyan, Jephthah was a man of his word. Yun ang maganda doon, mga kapatid. Si Jephthah ay isang lalaki, isang mananampalataya na merong
paninindigan sa kanyang salita. Jephthah cannot break the vow because he probably believes that if he breaks it, he will not rule as a judge. Sa daming nakakarinig at kilala na siya ang pipiliin na maging hukom at maging leader ng bansang Israel. Kung hindi niya pangangatawanan at tatayuan yung sinabi niya, meron pa ba siyang kredibilidad na maging pinuno? Kayo sa katayuan ni Joshua, ni Jephthah, palagay ko mag-i-struggle kayo kung susundin nyo, gagawin nyo yung panata o hindi. If you have a word of honor, if you have a palabra de honor, o meron kang integrity, mga kapatid, tatayuan mo yun. Kaya mag-iingat po sa mga panata. Makabayan, hinihibig ko ang Pilipinas. What promises have we made the Lord? Ano nga po ba ang mga pangako? Mga panata natin na ginawa para kay Lord. Baka binaalala pa ba kayo? O gusto niyo pa mamanata? Pangalawang tanong, have you kept them? Tinupad mo ba yun? Iningatan mo ba yun? O binaliwala mo? Listen. Sabi ng Ecclesiastes, chapter 5, verse 46, when you make a vow to God, do not delay to fulfill it. Huwag mong patatagilin pag ikaw ay nangako. Nag-vow ka kay Lord. Tignan niyo, ha? He has no pleasure in fools. Hindi siya natutuwa sa mga hangal. Hindi siya natutuwa. Fulfill your vow. Tuparin mo ang iyong panata pangako. It is better not to make a vow than to make one and not fulfill it. Maganda pa daw yung huwag ka nang mamanata, mangako na hindi mo naman tutuparin. And verse 6, do not let your mouth lead you into sin. Huwag mong hayaan yung mga sinasabi mong salita magdala sa iyo sa kasalanan, and do not protest to the temple messenger. My vow was a mistake. Why should God be angry at what you say and destroy the work of your hands? Kaya napakahirap. Sabi ni Jesus din sa Matthew 5:34 and 35. But I say, do not make any vows. Do not say by heaven, because heaven is God's throne. And do not say, huwag mo sasabihin, by the earth, because the earth is His footstool. And do not say, by Jerusalem, for Jerusalem is the city of the great King. Just say a simple, yes, I will, or no, I won't. Anything beyond this is from the evil one. Sabihin mo na lang, oo kung oo, hindi kung hindi. Dahil sa kabila ng lahat ng ito, pag lumampas ka pa dyan, ay magiging evil. At totoo. Kaya paminsan, isipin nyo rin, Lord, bakit hindi tayo binibless ng Panginoon? Isipin nyo rin, kasi sa mga pangako natin, na gagawin natin, inaasahan pa naman tayo ng Diyos yun. Pangahawakan natin yun. Bakit? Kasi makapangyarihan yung word eh. Kasi yung sasabihin natin, yun ang gagawin ng Diyos. Kapag sinabi natin at gagawin natin, gagawin din ng Diyos. Kapag sinabi natin, nakabaliktaran at hindi nagugustuhan ng Diyos, mangyayari din yun sa atin. Kaya ibig sabihin, nasa salita at nasa panata natin at mga promises natin kung paano tayo binibless ng Diyos. Kaya sa gawain ng Diyos, sabihin mo na lang ganito, sabi ng James 4. How do you know what your life will be like tomorrow? Paano mo malalaman ang iyong buhay sa kinabukasan? Your life is like a morning fog. It is here a little while, nandito yan, sandali, then it's done. At pagkatapos, bigla po, wala. What you ought to say is, if the Lord wants us to, we will live and do this or that. Ano ibig sabihin nito? Kung loloobin ng Diyos, kung gugustuhin ng Diyos, kami ay mabubuhay, tayo ay mabubuhay, gawin mo ito o gawin mo yan. Mas maganda siguro yung God's will, kalooban ng Diyos. Huwag kang pabida-bida.
Baka yung pabida-bida mo, yun ang magpahanap sa'yo. Let us trace the past. Tingnan natin yung mga nakaraan natin. Bakit nahihirapan ka ngayon? Bakit hindi mo nararanasan ng blessing? Bakit mayroong problema sa mga promises that we have made to the Lord? Kung meron man, meron pang pagkakataon na ayusin mo, Lord, yung lahat ng mga promises ko ngayon, patawarin mo po ako. Hindi na po ako mangangako, hindi na po ako manganganaka. Kasi yung buhay namin, sabi ni St. James, para lang daw bula, para lang daw puso, na nandito ngayon, pagkatapos nilipas, mawawala. Kung lulubin mo na lang po. Amen? Eh tayo nga, di ba? Ikaw, pag pinangakuan ka, basta sa katapusan, babayaran kita. Ano mararamdaman mo? Nilagpasan ka ng maraming katapusan. Di ba masasaktan ka? Yes! Ganun din ng Diyos. Lord, promise. Paglilingkuran kita hanggang may lakas ako. Tapos hindi ka na nakikita sa prayer meeting. Oo, wag ka na magkano kasi aasahan ka ng Diyos doon. Kaya kita ninyo, ang nagbe-bless sa atin ay yung salita na binibitawan natin sa Panginoon na tinatayuan natin with a man of honor. Ganun si Jephthah. Imagine kapalit ng kanyang anak, nag-iisang anak, wala nang magmamana. Sino magpapatuloy? Pero, sinabi niya iaalay ko po sa inyo kung sino unang pumasok dyan sa pinto nakita ko. Eksakto, anak niya, sabi niya, Diyos ko naman, anak, bakit ikaw ang unang pumasok? Hindi mo ba alam, pinahirapan mo ang kalooban ko. Bakit, Papa? Nangako ako sa Diyos ang unang papasok pagmula sa tagumpay ko sa labanan sa giyera, iaalay ko. Sabi ng kanyang anak, di ituloy nyo, nangako pala kayo At yung babae, nakipagkita sa kanyang mga kaibigan, nagkaroon sila ng party sapagkat siya na po ay iaalay na bilang handog sa Diyos na maglilingkod. At tinupad naman ni Jephthah. So, God always expects His people to be men or women of integrity. What is integrity? Sabi ni Google. Integrity, trustworthiness, and integrity o incorruptibility to the degree that a person doon sa antas ng isang tao na hindi nagsisinungaling sa isang tiwala. Hindi siya nagsisinungaling sa isang tiwala na binigay sa kanya o responsibilidad na binigay sa kanya o mga pangako. Integrity is when you are doing things even though kahit walang nakakakita o may nakakakita. Diba ang mga taong merong loyalty, integridad, ginagawa nila ang isang bagay sa kanilang prinsipyo, may nakakakita man sa wala. Ibig sabihin, hindi sila nakukurap. Ang taong may integridad, hindi sila napopoison, hindi sila nai-influensyahan sa kanilang prinsipyo. Tatayuan nila yon kahit na yung iba magbago ng prinsipyo. Dapat meron tayong ganun. Tayuan natin yung ating moral, yung ating prinsipyo, yung ating faith. Di ba nila silang ayaw umatin? Di ba nila silang mag-backslide? Di ba nila silang lumayo? Basta ikaw, tayuan mo yung faith mo sa Panginoon. And that is integrity. Hindi ka nai-influensyahan ng iba porque yung iba ay marami ng negatibo, magne-negatibo ka na rin, sasabay ka doon. Hindi. Doon ka tumayo sa salita ng Diyos. At yun ang magbibigay sa iyo ng pagpapala sa pamamagitan ng iyong paninindigan sa iyong salita. Amen? Kamay tayong lahat, let us praise God. Hallelujah! Dakilang Ama, aming Diyos, maraming salamat po muli, Panginoon, sa mga salita po ninyo. Salamat po sa buhay ng pananampalataya ni Jephthah. Salamat po sa kanyang journey, ng kanyang faith, sa mga challenges na naranasan niya, at sa kanyang paninindigan bilang a man of his word of integrity. Salamat, Panginoon. Ito po ang malaking challenge, hamon sa aming buhay pananampalataya.
na kung kami po ay maninindigan, tatayo sa katuwiran, sa totoo, sa tama. Panginoon, kahit na ang nakapaligid sa amin ay kami ay hinihilak, tinutukso na sumabay sa agos ng mundo, ng kasalanan ng mundo. Panginoon, maraming salamat po sa inyo. Salamat po sa mga words of encouragement from the life and the faith of Jetta na nagkakaroon kami, Panginoon, ng insight of living. Kaya salamat, Panginoon. Salamat ng marami sa inyo at turuan niyo po kami magtiwala po sa inyo. At higit sa lahat, gabayan mo po kami, Panginoon. Hindi po kami madala ng aming emosyon, ng aming feelings kung kami po ay namamanata o nangangako sa mga salita para sa inyong harapan. Turuan niyo po kami tumayo ng ayon sa inyong kalooban, sa inyong plano at layunin, sa lahat ng gusto niyong gawin sa aming Panginoon. Dahil ang buhay namin, hindi namin hawak, hindi namin alam kung kailan, parang bulak, parang usok na nandito ngayon at bigla namang mawawala. It is your will, your kalooban ninyo, Panginoon, ang laging manguna sa amin. Dahil pag yun ang nangunguna sa amin, at pagkatapos yung pananampalataya namin, walang bagay na hindi nyo kami sasamahan o pagpapalain, just like Jetta. Bless niyo po ang lahat ng aming prayers, lahat ng aming gifts and offering, ang aming trabaho, ang aming employer, pati na rin po ang aming buong pamilya. Amen. Kung paano nyo kami iniingatan, pinagpo-provide, kung paano nyo kami pinalalakas dito sa bansa ng Macau, sa kabila ng mga problema at pagsubok, we pray that the same grace, the same blessing, the same protection, and the same strength na ipagkaloob niyo po sa aming mga mahal sa buhay. In Jesus' name we ask and we pray that in the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen and amen. See you on Sunday. God bless us all. Let's give thanks to the Lord. We